So eto mga sangkay, marami po ngayon ang nagugulat. Buong bansa po marami po ang nagugulat dahil nga po sa nagbabagsakang presyo ng bigas. So paano nga ba nangyari ito mga sangkay? Ano ba? Makakarating na ba tayo sa 20 pesos na bigas na hinahanap po ng mga DDS? Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, ito pag-usapan po natin. Matindi po ito kasi, alam nyo ngayon, marami po ang nagtataka. Okay? Marami po ang nagtataka kasi nga po, bumaba daw yung presyo ng bigas. At nagiging usap-usapan po ito ngayon mga sangkay sa komento, no? Sa mga social media. Alamin po natin yan kasi kahit ako mga sangkay, naku-curious din ako eh. Tingnan mo natin kung gaano nga ba katotoo ito. Dahil nagugulat daw po ngayon ang marami sa ating mga kababayan. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na, road to 2 million. At ngayon, magwa 1.5 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon din ay i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, ito po yung balita mga sangkay. Ito yung kumakalat ngayon. Presyo ng bigas sa iba't ibang parte ng Pilipinas bumagsak sa 34 pesos kada kilo. So, paano nangyari yan mga sangkay? Di ba nga po, umaabot pa po ng 50 pesos eh. Di ba? Mahigit. So, paano nangyari mga sangkay? Lumalampas pa nga po, umabot pang 60 mahigit. Pero, eto na nga pong nangyayari ngayon. Nakakuha daw ng magandang feedback si Pangulong Bongbong Marcos sa netizens. Dahil sa patuloy o sa tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng bigas, isa ito sa epekto ng pamimigay niya ng lupa sa norte noong 2023. Talaga ba? Ilang mga pamilihan sa palengke inaasahan na bababa ang presyo ng bigas sa huling buwan ng 2025. Nababagsak sa 31 pesos kada kilo. Sa 2026 o 2027? Seryoso ba? O, ito mga sangkay, tingnan po natin. Ito yung mga nagko-comment mga nagpo-post po mga sangkay. Pinipicturan po mismo nila. Ayan o, kahit papaano bumaba, okay? Kahit papaano bumaba naman din ang bigas. Sana mas bumaba pa. Okay? Ayan po. Unti-unti pero napakarami ng nabago ni PBBM sa gobyerno ng Pilipinas. Dito rin po sa amin, Ordaneta, Pangasinan, bumaba na rin ang bigas. 30, 33, 35, 38. Salamat PBBM. Kasalanan ni BBM yan, kaya bumababa ang bigas. Sisihin na naman sigurado ng mga DDS. Si BBM ay ipag-pray ko na lalo pang bumaba para sa mga Pilipino at mabuhay ang PBBM. Ngayon mga sangga, ito marami ang nagkukomento. Babalikan po natin ito mamaya. Pero ito kasi ang balita nakaraan lamang. Okay? Nito lamang, government moves to lower prices of essential goods, including rice. So yung mga essential goods na mabibili po sa market, including yung bigas, bababa daw po mga sangkay. O yung kakanin, tingnan po natin. On top of the news, food security begins with providing essential sustenance that all can afford. Hence, the Department of Agriculture has been tirelessly working to bring down the prices of the country's staple grain, with imported rice falling to 45 pesos a kilo of late, slowing down food and overall inflation. And as our Quezil Pardilla reports, the DA's efforts have been complemented by the DSWD's livelihood programs and social amelioration measures. Rosaline, a cook at a local canteen, has been saving her earnings to prepare for her two children's expenses for the upcoming school year. She's also managed to save on rice, setting aside the extra to ensure she has enough for future needs. Oo, bumaba. 60, ganun pa yung mataas. Ngayon, bumaba na 50, 55. So bumababa ngayon mga sangkay. Hindi lang pala bigas,
kundi ilan pang mga mabibili mga sanggay sa mga market. Po ginagamit yung natitipid. Ipon. Pagdating na school load, pambili ng gamit. In line with President Ferdinand Marcos Jr.'s aim to make food more affordable for Filipinos, the Department of Agriculture has lowered the maximum suggested retail price of imported rice from Grabe, no? Tingnan nyo mga sanggay, oh. Ito, itong pinapakita dito, tingnan nyo mabuti. Mas maganda kung mapakita ito, eh. from 58 retail price of Ayan, oh. imported the maximum suggested Ayan, may 30, 39, 38, 36. Halos karamihan, 40 plus na lamang po yung bigas. Paano nangyari ito? Alam nyo, kahit okay na to mga sangkay, kahit pa 40 plus, 30 plus, okay na to mga sangkay. Murang-mura po itong bigas. Pambira. Kahit hindi na po umabot ng 20 pesos, okay na. 'Di ba? Diyos mio, Marimar. Tingnan nyo mga sangkay. Sino mga nagsasabing nabudol dyan? 'Di ba? Hindi kasi marunong makapaghintay, eh. Hindi nakakapaghintay yung iba, eh. Dada lang ng dada. Hinuhusga ng gobyerno na walang ginagawa. Pero tingnan nyo naman ngayon mga sangkay, 'di ba? retail price of imported rice from 58 pesos in January to 45 pesos, Kita nyo? 58 pesos to 45 pesos. which was implemented last Monday. Mhm. According to Malacanang, this is the result of falling rice prices in the global Ayan, no? Tingnan nyo kung gaano ka tataas dati mga sangkay presyo. market, coupled with government actions aimed ngayon, at reducing the cost of rice domestically. Na ipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. The DA reports the price of imported rice has dropped by 19 pesos from 64 pesos per kilogram. The Grabe. Philippine Statistics Authority added this slowed down the inflation in February. Meanwhile, rice retailer Christopher has seen his business benefit from these changes. Yung dati, nasa 1,350 ang puhunan yan. Eh ngayon, nasa 1,1 na lang. Mhm. Malaki talaga binaba. Grabe, men. Eto na yun, mga sangkay. Alam nyo, kahit hindi na po dumating sa 20 pesos na bigas, okay na to. Okay na to. Kita nyo na mga sangkay? O ngayon, syempre, ang hahanapin pa rin ng mga DDS dyan. Asan na yung 20 pesos na bigas? Kami, kontento na. Kaming mga pro-government, kontento na kami. Kontento na kami. Satisfied na kami. 40 plus, 30 plus, walang problema na yan sa amin. Di ba? Pero how much more kung mararating po yung 20 pesos, di ba? Diyos mio, Marimar. To further assist those in need, the Department of Social Welfare and Development has distributed livelihood assistance worth 375 pesos to 25 beneficiaries of Okay, ngayon mga sangkay, ito na. Basahin po natin yung mga komento dito. Nakakatuwa, no? Pambihira. Ayan, no? Panahon ni Digong, never bumaba. Bigas umabot ng 70 per kilo. Kaya naman pala ibaba kasi magi-election. Ito rin yung sinasabi ng iba. Magi-election daw kasi kaya bumababa. Pero alam nyo, lahat naman may komento, eh. Lahat pwede magsalita. Pwede nilang sabihin yan. Kayo na bahala. Pero mga sangkay, ang sabi nga po, mamaya, basahin po natin. Ang sabi, i-maintain po ito hanggang 2025. Bababa pa po ng bababa ang presyo nito hanggang 2026, 2027. Mas lalo pong bababa yung presyo ng mga bigas sa bansa. So, di ba? Nakakatuwa mga sangkay. Bumaba na rin po dito sa amin sa Tarlac. Kita nyo na. Yung dating 1,030, naging 870 na lang po yung 25 kilos. Ano nangyari? Mga DDS ko kontra na naman dyan. O dapat dati, bili ng kapatid ko 1,300 yung 25 kilos. Ngayon, 900 na lang daw, pero pag utang, 1,500 daw. Kaya sa negosyante, ang problema wala sa presidente. Okay. Correct. Tama naman yun. Maganda talaga pag magtutulungan ang mga Pilipino. Wow, mura na ang bigas. Yan ang ayaw makita ng mga troll, ng mga didilis. Pagdating sa mga bagay na yan, bulag sila. Pero nag-uunahan sa pagbili. Yun lang. Dito po, Moncada may 33 pesos na per kilo. Maganda at maputi pa siya. Guys, this is it.
Ito yung hinihintay po natin, mga sangkay. Ang daming komento. Dito din sa Zambales, mababa na ang bigas. Sana sa buong Pilipinas na ito, kahit paunti-unti. Correct. Ganito dapat yung komento. Sana tuloy-tuloy na yan pagbaba. Sa amin sa Moncada, Tarlac, mayroon 30 pesos per kilo. Grabe. Sa kagustuhan ng gobyerno na mabigay ang kanilang kailangan at gusto ng taong bayan, may mga magsasakang umiiyak at pagkalugi sa baba. Well, hindi po. Kasi ngayon, sabi pa nga po ng balita, pinamigay po kasi ng libre na ng pamahalaan ng lupa. So, malakas ang loob ng mga magsasaka ngayon, mga sangkay, na magbenta ng murang palay, no? Ayan, mga sangkay, dito sa amin sa Caloocan, sa San Roque, Dinorado, 47 na lang ang kilo. Okay? Kahit dito sa amin, laki ng ibinaba. Ang laki ng ibinaba sa Lut BBM. Basta wag tayong magmamadali. Ang panahon, marami pang pagbabago, lalo na kapag bumagyo, sira ang mga pananim. Correct. Tama naman yun. Okay. Grabe to. Yung 35 to 36 per kilo lugi ng magsasaka. Diyan ibig sabihin, okay, saan meron? Alam nyo, lahat naman po talaga meron po masasabit. Pero ito na mga sangkay, bumababa po ng bumababa ang presyo ng bigas. Bumababa. Ito nga abangan natin. What if umabot na lamang po sa palengke yung bigas ng 20 plus? E di magugulantang ang lahat. Diyos mio, Marimar. Ito masasabi ko lang, 40 plus or 30 plus na per kilo ng bigas, kontento na kami dyan. Approve na yan. Okay na yan. Kita nyo? Noon, hindi nagawa yan, mga sangkay. Ngayon lamang po. Diyos mio, Marimar. Ano ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.